Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mga kapuso, nakataas po ngayon ang thunderstorm watch dito sa Metro Manila at ilang karatig probinsya. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Posible ang biglaang ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng light to moderate rain sa NCR sa mga susunod na oras. Gayon din sa malaking bahagi ng bansa. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Ayon pa sa Pag-asa, apektado ng hanging habagat ang NCR at iba pang panig ng Luzon kasama ang Western Visayas. Mataas naman ang tsansa ng mga local thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Wala ng epekto sa lagay ng ating panahon ang bagyong may international name na Jiangmi o ang bagyong Domeng na dumaan sa ating Philippine Sea nito pong mga nakalipas na araw. Lumabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility kahapon. Sa gitna ng masamang panahon kahapon, nagtumbahan ang 9 na poste ng kuryente sa Obando, Bulacan. Humambala ang mga poste sa kalsada ng Barangay Tawiran at Paco. Ayon sa Meralco at sa lokal na pamahalaan, nakaranas ng malakas na hangin at ulan sa lugar kaya natumba ang isang poste na sinundan ng 8 iba pa. Nasa 300 customers ang naapektuhan ng brownout. Naibalik din ang supply ng kuryente matapos maitayo ang mga poste. Ayon sa Obando Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, walang nasaktan sa insidente. Sa Tacorong Sultan Kudarat, nawasak ang ilang bahay kasunod ng hagupit ng malakas na hangin at ulan sa Barangay Calean. Ligtas naman ang mga nakatira doon na nanunuluyan na umuna sa kanilang kaanak. Pinadapa naman ng baha ang isang maisan sa Barangay Upper Biangan sa Malungon, Sarangani. Kasunod yan ng malakas na ulan. Ayon sa may-ari, halos walang natira sa kanilang mahigit 1 ektaryang taniman na bago pa lang namumunga. Sa Davao City, pinasok ng baha ang ilang bahay sa bahagi ng Barangay Buhangin kasunod ng malakas na ulan kahapon. Agad iniakyat ng mga residente sa mataas na lugar ang kanilang mga gamit para hindi mabasa. Ayon sa Pag-asa, thunderstorm ang nagdala ng mga pag-ulan sa rehiyon. Nakakulong sa New Quezon City Jail si Senador Jinggoy Estrada matapos ipaaresto ng Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong plunder. Kaugnay po yan sa kickback umano sa flood control projects. Bago sumuko sa tanggapan ng PNP CIDG, iginiit ni Estrada na inosente siya at handa raw sagutin ang mga akusasyon sa korte. Balitang hatid ni Joseph Moro. Matapos basahan ng Miranda rights sa Senado, tumulak ang convoy ni Senador Jinggoy Estrada papuntang Camp Crame pasado alas 3 ng hapon. Kumaway pa siya mula sa kanyang sasakyan. 4:18 p.m. na makarating si Estrada sa Camp Crame para sa booking process. He started with the fingerprint, then he went through the mugshot, then he went through the medical clearance. Kasunod niya ay dinala na si Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division. Kasama niyang pumasok sa courtroom ang asawang si Presi at anak na si Janela. Ang Sandigan Bayan 5th Division ang naglabas ng arrest warrant laban kay Estrada para sa kasong plunder dahil sa pagtanggap umano ng 573 million pesos na halaga ng kickback mula sa mga proyekto ng DPWH. Sa New Quezon City Jail sa Payatas, makukulong si Estrada base sa inilabas na commitment order. Bago mapunta sa kustodiya ng pulisya, humarap muna sa Estrada sa media. Gate ng senador, inosente siya. Paano raw masasabing nagpasok siya ng budget para sa mga maanumalyang flood control project, gayong mismong Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office ay walang maipakitang dokumento na nag-insert siya sa 2025 national budget. Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block.
I stand my ground. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Habang nililinis daw niya ang kanyang pangalan, hindi siya tatanggap ng sweldo bilang senador. Hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Pagkatapos niya magbigay ng pahayag sa media, pinagitnaan sa Estrada ni DILG Secretary John Vic Remulla at mga opisyal ng PNP CIDG para ihain ang warrant of arrest. We arrested him. I went there personally together with the CIDG. He was read his Miranda rights. Sa gitna niya, nagkataasan ng boses si Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano. Let's walk. Makikita ang tensyon sa pagitan nila sa videong ito na ibinigay sa GMA News. You can arrest him right now. Sir! You can arrest him. Ang gusto ni Cayetano sa labas ng Senado arestuhin si Estrada pero hindi pumayag si Secretary Remulla. Kaya tuloy na binasahan na ng Miranda rights si Senador Jinggoy. May karapatan ka manahimik at magsawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa kanang hukuman. The question was whether yung separation of the executive and the judiciary and the legislative. Ang sabi ko sa kanya in a not very calm voice kasi umakit na, "Sir, I'm sorry, you lost that privilege when Bato escaped." Tama na. There's no more hiding behind the curtains of the Senate. Paliwanag ni Remulla, walang batas na nagbabawal sa pag-aresto sa isang senador kung may kinakaharap siyang kaso. Maliban na lamang kung nasa sesyon ng Senado, tanging kortesiya lamang daw itong ibinibigay ng mga sangay ng pamahalaan. Sumama si Cayetano sa Camp Crame para daw damayan si Estrada. Nagpahayag din ng suporta kay Estrada ang ilang majority senators. May God bless Senator Jinggoy and his family. Nasa tabi ni Estrada sina Senador Dante Marcoleta at Senadora Amy Marcos. Sumuko rin ang kapwa-akusado ni Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pero sa halip na dalhin siya sa Sandigan Bayan, dinala muna siya sa PNP Hospital dahil sa taas daw ng kanyang blood pressure. His hypertension was listed at 192/100. He will be kept there for an indeterminate amount of time before he stabilizes, and when the doctor says that he is fit to stand trial, then he will be brought to the Sandigan Bayan. Kasama rin sa mga inisyuhan ng warrant of arrest sina Assistant District Engineer Denril Cesar Sanchez Cortuna, District Engineers Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. Walang piyansa ang kasong plunder o pandarambong, hindi tulad ng kasong graft. Joseph Maurong nagbabalita para sa GMA News. Ikinalulungkot daw ni Senator J.V. Ejercito ang pagkakaresto sa kapatid at kapwa-senador na si Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder kaugnay sa flood control projects. Pero bilang lingkod bayan, may pananagutan daw ang kapatid niya sa taong bayan kaya kailangan niya hayaang umusad ang batas. Nasa Senate Session Hall si Ejercito kasama ang iba pang minority senators kahapon nang isilbi ang warrant kay Estrada. Ang ilan sa majority senators sinamahan at nagpahayag ng suporta kay Estrada. Pinalain ko na magkaroon siya ng lakas sa loob na harapin itong mga akusasyon sa kanya. No? Kaya lang sa huli, siyempre kailangan manaig ang katotohanan at saka yung hustisya. No? Kaya Good news muna po tayo sa mga motorista. May big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo simula po ngayong araw. Ayon sa Department of Energy, may 9 pesos and 26 centavos na bawas presyo sa kada litro ng diesel. 4 pesos and 76 centavos naman ang tapyas sa kada litro ng gasolina. Mahigit 10 piso naman ang rollback sa presyo ng kerosene. Ayon sa DOE, malapit nang bumalik ang presyuhan sa antas bago ang gyera ng Amerika at Israel laban sa Iran.
Huli ka ang paglapit ng lalaking yan sa isang nakaparadang kotse sa harap ng isang kapanaderia sa Mabalacat, Pampanga. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at kinuha ang bag na nasa loob. Tumakas siya sa kanyang motorsiklo na minamaneho ng kanyang kasabwat. Ayon sa may-ari ng kotse, bumibili siya ng itlog nang mangyari ang krimen. Laman daw ng natangay na bag ang ilang ID, pera at alahas na aabot sa 200,000 pesos ang halaga. Tukoy na at hinahanap na ng mga pulis sa mga suspect. Pasintabi po sa susunod na balita, natagpo ang patay at nakasilid sa sako ang isang sanggol sa Quezon City. Ang suspect sa krimen, ang mismong nag-aalaga sa biktima. Balitang hatid ni Katrina Son. Nakasilid sa sako, duguan at wala ng buhay. Ganito natagpuan ang 11-month-old na sanggol sa isang kwarto sa bahay na ito sa Ilang-Ilang Street, Barangay Pasong Putik proper sa Quezon City. Bago nito ay nagsumbong na noong May 29 ng 11:30 ng gabi sa mga otoridad ang 26 na taong gulang na babae na kinuha umano ang alaga niyang bata ng 2 lalaki. Ang isa sa mga lalaking kumuha umano ay ang ama ng bata. Yung alaga niyang bata na 11 months is may 2 lalaki na kumuha. Na ang sabi, ayon sa kanyang kwento is kukunin niya yung kanyang anak na kasi ayaw ipakita ng nanay. Tapos kinuha, inilagay sa balikat, pinalukbungan ng jacket na itim, then umalis sila. Ngunit nang i-check umano ng mga otoridad ang mga CCTV sa lugar, wala umanong nakitang 2 lalaking lumabas mula sa bahay. Kinausap din nila ang nanay ng sanggol na nasa ibang bansa. Sabi nito, nasa probinsya ang ama ng sanggol, kaya ang asawa ng kanyang pinsan ang nag-aalaga sa bata. Noon na nagduda ang mga otoridad. Nang balikan ng bahay ay ayaw na silang pagbuksan ng nag-aalaga sa bata. Kinumbins yung pakibukas. Nung pagbukas is may amoy na. May naamoy na kami. Hanggang sa tinanong namin sa kanya, wala ka bang naamoy napaiyak? Sabi niya, andun sa taas yung bata. Noon na umano umamin ang nag-aalaga na patay na ang sanggol, sabay turo kung saan niya itinago ang labi nito. Pagdating sa taas, andun yung parang sako bag na kuan is may nakadapo na nalangaw. With that, confirm na yon. Itinuro niya ang nakatatandang kapatid ng biktima na nasa edad 5 taong gulang na lagi umanong nag-uuntog sa sanggol. Hanggang sa makita niya noong May 29 ng alas 6 ng gabi na muli umanong inuntog ang sanggol. Binuhat niya umano ito ngunit nangingisay na. Dahil dito, nabitawan niya ang bata at nauntog muli. Sino naguntog? Yung bata una. Giganyan niya. Tapos giganyan ko. Nabungyan ko na hindi ko nawakan kasi nitikirik na. Noong wala ng buhay, sa kanya ito ibinalot sa plastik, saka isinilid sa sako. Tuloy-tuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad ukol sa insidenteng ito. Naharap naman ang sospek sa reklamong murder at perjury. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA News. Samantala, isa sa ilalim ulit sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw. Simula yan mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, itinataas ang yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente at posibleng kulangin kung magka-emergency. Sabi ng NGCP, 4 na malalaking coal power plants sa Visayas ang hindi available ngayong Martes, kasabay po ng nakikitang mataas na demand. Patay ang isang mag-live-in partner matapos saksakin ng isang magsasaka sa Villasis, Pangasinan. Ayon sa pulisya, natutulog ang mga biktima sa kanilang bahay sa Barangay Pias nang pasukin ng suspect at saksakin. Base sa investigasyon, dating live-in partner ng babaeng biktima ang suspect. Hinahanap na ang suspect na nakatakas. Nanawagan ng hustisya ang mga kaanak ng biktima. Hello Tuesday mga mare at pare, pinuri ng netizens ang fight scenes ni Kapuso Ultimate Heartthrob Miguel Tan Felix sa GMA Prime na Task Force Firewall.
Teka. Gagawin siya ng pupuntahan eh. Bangis! Eksena yan ni Miguel na gumaganap bilang si Galo Villarreal nang biglang mapatrobol sa isang sugalan. Ipinakita ni Miguel dito ang bunga ng kanyang training, ang strength, speed and skills niya sa combative fighting. Pakitang gilas din si Miguel sa gun shooting stints. Sabi ng mga nakapanood, maangas at mala Hollywood action star ang vibes ni Miguel. Matatandaan din na nagpakita rin ng husay si Miguel as his character sa pilot episode ng The Master Cutter. At maraming netizens ang pumuri at maging si Master Cutter, Dingdong Dantes, ay bumilib din kay Miguel. Sa episode ng Firewall kagabi, ipinakita ang pagrarapel sa isang gusali ni na Miguel at Kylie Padilla na naikwento sa inyong mare na isa yan sa mga challenging stunt sa series. Gabi-gabing subaybayan ang Task Force Firewall pagkatapos ng The Master Cutter sa GMA Prime. Tinuna ng ilang taga-minorya sa Senado ang hindi pagsipot sa sesyon ng mga kasamahan nilang taga-mayorya. Kasunod po yan ng pagkakaaresto kay Senador Jinggoy Estrada. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Alas 5 ng hapon dapat magsisimula ang sesyon ng Senado pero bandang alas 5:30 na ng hapon, wala pa ring miyembro ng mayorya sa Senate floor. Hinihintay lang namin yung presiding officer. Bago ito, sinamahan ni Senate President Alan Peter Cayetano si Senador Jinggoy Estrada patungong Camp Crame matapos lumabas ang arrest warrant laban kay Estrada para sa kasong plunder. Kinausap ni Senador Mig Zubiri ang Senate Secretary pero wala anyang pasabi kung darating o hindi ang mayorya. Ayon kay Zubiri at Senador Kiko Pangilinan, maghihintay ang minorya. Pero paliwanag din nila, may trabaho ang Senado na nakasalang sana pero hindi maaksyonan. Meron din kaming dalawang third reading kay Matthew Ramos at si Benny Boatwright for citizenship. It's scheduled today and they're here. Ang mahalaga dito yung sa CA kasi meron pala mga generals that are up for promotion na darating na po yung birthday nila. So kung hindi mag-convene yung CA, kawawa naman sila, di ba? Naapektuhan pa yung promotion nila. Pero sa huli, wala pa rin sumipot ng taga-mayorya kaya hindi natuloy ang sesyon. Sabi ni Senador Panfilo Lacson, magkakaroon ng caucus ang minorya. Magkakaukus kami. Hindi po yung majority, sir. Wala pong sinabing majority. Wala, except na sa social media nag-post. Hindi naman kami in-inform eh. Bandang alas 6:30 ng gabi, nag-post si Cayetano sa kanyang Facebook page ng mensahe para sa minorya. Ayon kay Cayetano, ang Senado ay co-equal branch ng gobyerno at hindi raw premyo para angkinin ng kahit sino. Binigyan diin daw yan ng nangyaring sa isa nilang kapwa senador. May hindi pagkakasunduman daw sila sa minorya, dapat daw ay Senado mismo ang magresolba nito. Sumasagot daw ang Senado sa Diyos, sa taong bayan, at hindi sa kung sino man sa labas ng institusyon. Tanong ni Cayetano sa minorya, maninindigan daw ba sila para sa independence ng Senado? Hindi dun sa statement ni Senator Alan sa social media. Well, if you see his message in the social media page, sabi nga niya na parang it's a sign of protest on their part. Bakit naman naka-hostage yung trabaho ng Senado? Saan panawagan niya It's never happened. 14 years ako sa Senado. Ngayon palang nangyari na hindi sumipot yung presiding officer. Ayon kay Senador Raffy Tulfo, papasok pa rin ang minority senators. Tapos pinatayin pa kami ng aircon. Pinatayin pa kami ng wifi. Kung may balak silang i-boycott ng Senado, sila lang. So that's the term, sir, boycott ang ginawa ng majority? Parang ganun yung tema ng message ni SP Alan. Kasi dapat daw we have to show independence sa Senate, ng Senate daw. Ano independence pinag-usap ko sabi niya? Pasado alas 7 ng gabi, pumasok muli ang minority senators sa session hall at pinakanta ang guest choir ng Lupang Hinirang at isa pang awitin. Pero dahil walang quorum, tuluyan na ring umalis sa mga senador ng minorya matapos nito. Sa isang joint statement, iginiit ng minorya na kung gusto ng mayorya na magprotesta o depensahan ang posisyon nito, sa plenaryo raw ito dapat gawin.
Giit pa ng minorya, walang katotohanan na tungkol ito sa Senate independence, kundi tungkol sa rule of law, public accountability at lawful process sa Ombudsman at Sandigan Bayan na hindi kontrolado ng kung sino mang senador, block o presiding officer. Kino-question na raw ba ni Cayetano ang rule of law? Ang gusto raw ng mayorya ay sumama ang minorya sa boycott at gamitin ang minority para manatili ang Senate President sa pwesto habang iniiwasan ang tunay na test of numbers sa floor. Sir, sa may paglabag, kung may paglabag, maghahain ba kayo ng complaint or ethics? Well, yun ang pinag-uusapan namin. Definitely may violation. And hindi pwedeng basta-bastang kinakancel ang session nang walang abiso sa majority and minority. Sinisikap naming makuha ang pahayag ni Cayetano. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. 17 ang pinakahuling bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa pagguho ng gusali sa Barangay Balibago sa Angeles, Pampanga. Ayon sa BFP Region 3, ang huling 3 labi ay na-recover sa guho kaninang madaling araw. Inoproseso na ang mga labi para malaman ang pagkakakilanlan nila. Noong May 24, nangyari ang pagguho ng gusali. Nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval operations para sa iba pang nawawala. Nangako naman ang may-ari ng kumpanya at contractor ng gusali na makikipagtulungan sa mga otoridad at tutulungan ang mga biktima ng guho. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng pagguho. Kasunod ng ilang araw na ulan, dumaos-dos ang bahagi ng bundok na yan sa barangay Lamlahak sa Lake Cebu, South Cotabato nitong linggo. Maswerteng walang nasaktan sa insidente. Pero ang gumuhong lupa, bumara sa ilog hanggang sa ilalim ng tulay. Nagresulta yan sa pag-apaw ng tubig sa kalsada. Pinasok din ng tubig ang ilang kalapit na bahay. Pinangangambahan ngayong maulit ang landslide at magkaroon din ng flash flood. Alang-alang sa seguridad, hindi muna tumatanggap ng turista ang isang talon sa barangay. Tanging mga emergency vehicle ang pinadadaan sa apektadong tulay. Nagtutulungan ang lokal na pamahalaan ng Lake Cebu at ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para sa mabilis na clearing operations. Ayon sa Pag-asa, local thunderstorm ang nararanasang ulan sa South Cotabato at iba pang panig ng Mindanao. Mahigit 2 toneladang karneng mishandled o hindi dumaan sa inspeksyon ang nakumpiska sa isang palengke sa Malabon. Balitang hatid ni James Agustin, exclusive. Kahon-kahon frozen meat na nasa lapag ang inabutan ng mga tauhan ng National Meat Inspection Service o NMIS at PNP-CIDG sa pwestong ito sa isang palengke sa Malabon City, pasado 2:00 sa madaling araw kanina. Ang ibang karne nakatiwangwang pa. Kinumpiska ang mga mishandled frozen meat. Ayon sa may-ari ng pwesto, alam naman nila na kailangan na nasa chiller o freezer ang mga frozen meat. Actually ako, aminado talagang may mali. Kasi talagang mishandling talaga para sa mga customers. Bakit wala po ang chiller dito? Meron naman, kaso hindi naman talaga lahat malalagay doon. Di po ba? Kaya, di naman din sila nakulangan ng abiso, pero syempre, sa kapabayaan din, okay lang. Kaya ngayon, lesson, syempre, kailangan susunod, ayos na. Hindi rin pinalampas sa mga frozen meat na nasa improvised chiller nga, pero wala namang yelo. Depensa na nagtitinda. Natlusaw lang po yung yelo kanina, pero meron po yan. Araw-araw meron po yan yelo. Hinarang naman ang kolong-kolong na ito na may sakay na 6 na bagong katay na baboy. May naipakitang meat inspection certificate, pero Caloocan na nakasaad na destinasyon sa halip na Malabon. Wala ring tatak ang mga karne. Napatunay sana na dumaan sa pagsusuri ng NMIS, kaya kinumpiska ito ng mga otoridad. Walang gusto magbigay ng pahayag sa mga empleyado ng pwesto kung saan ititinda ang mga karne. Daan-daang kilo rin ng galantina o yung mga bagong katay na manok na may lamang loob pa ang tumambad sa mga otoridad sa 2 peso sa palengke. Kinumpiska rin ang mga ito. Tumanging humarap sa kamera ang nagtitinda na iginit na hindi niya alam na bawal itong ibenta. Sa kabuuan, mahigit 2 tonelada na mishandled frozen meat, hot meat at galantina na kumpiska. Inisyuhan ng confiscation receipt ang mga nagtitinda. Dapat ang mga karne na itinitinda ay dapat na-inspect ng controlling authority para ma-assure natin na ang karne ay talagang safe kainin ng publiko. Ang mga frozen meat ay dapat nakalagay sa mga freezer at dapat na-maintain ito ng negative 18 degrees. Ayon sa NMIS, delikado para sa mga consumer na makakain ng mga ganitong klase ng karne. Since ito ay hindi nagkaroon ng sapat na inspeksyon,
at nagkaroon ng contamination, pwedeng ma-endanger yung health ng consuming public. Marami tayong sakit na zoonotic, ibig sabihin sakit ng hayop na pwedeng humawa sa tao. At talaga magkakaroon ng risk sa ating health ng consuming public. Dadalhin sa isang rendering facility ang mga nakumpiskang karne para maayos itong ma-dispose. Paalala ng NMIS sa mga consumer, maging mapanuri sa mga binibiling mga karne. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Ipinababasura ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court ang articles of impeachment laban sa kanya dahil wala raw sapat na ebidensya para suportahan iyan. Pinuna rin ng bise ang tila predetermined o alam na agad ng House Justice Committee na makakakuha ng sapat na botong pabor sa impeachment. Balitang hatid ni Jonathan Andal. 5 maleta ang dala sa Senado ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Laman ang mga kopya ng kanyang sagot sa articles of impeachment. Hiling nila sa Senado ibasura ang impeachment complaint laban sa bise. Ang gusto natin ay sana ma-dismiss itong articles of impeachment, our answers being filed without prejudice doon sa aming Supreme Court petition. Punto por punto sinagot ng bise ang mga aligasyon sa kanya at kinwestiyon ang proseso na ginawa ng Justice Committee. Nag-trial daw ang House Justice Committee kahit ang Senado lang dapat ang pwedeng gumawa nito. Predetermined o alam na raw agad ang resulta ng hearings ng Justice Committee noon dahil bago pa ito natapos, may mga miyembro raw itong nagsabi na agad na may sapat ng boto para ma-impeach ang bise. Labag din daw sa rules ng fair play ang pagpasok ng mga anilay bagong ebidensya sa hearing na wala naman sa original na impeachment complaint. Kinwestiyon din nila kung bakit sinasama sa impeachment complaint ang mga nagawa ni Duterte bago pa ito maging vice presidente. Sa issue naman ng confidential funds, gate ng depensa, wala raw patunay na hindi niya ito ginamit ng tama. Sa salin, hindi raw naipakita ng articles of impeachment na may nakaw o tagong yaman. Sa akusasyon naman ng political destabilization, sedition at pagbabanta, gate ng depensa, taken out of context sa mga pahayag ng ginawang basihan ng reklamo. Wala rin daw sa mga aligasyon ang makapagpapatunay na may ginawa ang bise na culpable violations of the Constitution, bribery, graft, and corruption, high crimes at betrayal of public trust. Sabi ng depensa, tinutukan mismo ni VP Sara ang sagot na ipinasa sa Senado. Kung ano man ang isusulat namin doon, dapat talaga ay nanggagaling sa Vice Presidente, lalong-lalo na, diba, na binasa talaga niya yung aming answer. At siya nagpapatunay na lahat ng nakasulat doon ay nakasaad ng mga depensa para sa kanya. Okay naman po siya, business as usual lang po parati ang ating Vice Presidente. Tuloy-tuloy lang po yung trabaho niya. Handa na rin daw ang bise sa paglilitis sa kanya. Kung kinakailangan daw, haharap ito sa korte. Parating siya nasabi kailan haharap si VP, but I think we have to contextualize yung pagharap. The fact that we filed an answer now, kung inaharap na ni VP, itong mga paratang laban sa kanya. Pagkatapos nito, may 5 calendar days naman ang mga kongresista sa prosecution team kung gusto nilang sumagot sa mga inilatag ng depensa. At sa July 6, magsisimula na ang paglilitis kay Vice President Duterte. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News. Pinuna ng ilang miyembro ng House Prosecution Team ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment laban sa kanya. Sabi ni ML Party List Representative Laila de Lima, pag-iwas pa rin sa paglilitis ang pinakabuod ng sagot ni VP Duterte. Tanong naman ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno, kung walang itinatago, bakit daw ayaw ng bisi sa paglilitis? Para daw malaman ng totoo, kailangang marinig ang mga testigo at masuri ang mga ebidensya sa isang bukas at patas na paglilitis. Ihahanda raw agad ng House Prosecution Team ang kanilang tugon kapag natanggap na ang sagot ng bisi sa articles of impeachment. Ayon kay Lead Public Prosecutor Jervil Luistro, hindi sila nababahala sa tensyon sa Senado basta hindi ito makakaantala sa impeachment trial. Pinag-aaralan din daw ng prosecution team na ipasubpina ang ilang opisyal ng Department of Education at Office of the Vice President, pero hindi pa raw masabi ni Luistro kung sino-sino sila. Kaugnay sa mga sitwasyon at usapin ngayon sa Senado, kausapin natin si UP-NCPAG Professor Emeritus Maria Fe Villamejor Mendoza. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi at saka si Ma'am Connie. Opo, at sa mga pakinig nyo. Paano nyo po ilalarawan ngayon yung sitwasyon at tila gawan sa liderato ng Senado?
Nakakalungkot kasi parang nilalaro nila ang isang institusyon ng gobyerno. Hindi maganda itong pangitain kasi ang institusyon ng gobyerno ay para sa bayan, hindi para sa maliliit na tao lamang o kukunting tao lang. At saka parang it's not an entitlement, it's a public service institution. Ang nakikita niyo po bang debate pa rin dito sa Senado ay sa pulisiya o personal na yung mga dahilan? Ang dapat na debate ay pulisiya, di ba? Pero parang ang nangyayari, parang personal na interest ng majority ang isinusulong at hindi yung para sa Senado as an institution. May nakikita po ba kayong paglabag sa pagliban ng buong majority senator sa scheduled sa session kahapon? Oo, kasi 'di ba, hindi magkakaroon ng sesyon kapag walang quorum. Hindi rin magkakaroon ng sesyon kapag walang presiding officer. Bakit ang presiding officer at ang majority ay umalis para i-escort si Senator Jinggoy sa Camp Crame? At saka before no, 'di ba, nung nag-take over, nagkuang majority doon sa nung May 11 at yung mga nangyaring sumunod na mga parang drama, May 12 to 13, tapos yung 14 nga na nakatakas si Senator Bato. Bakit nila ginawa yun? Ang ano kasi, parang kina-question nila ba yung rule of law? Hindi yung independence of the three branches of government ang sinusulong kasi, di ba? Doon sa mga aksyon ng nag-coup at ang majority ngayon, parang pinapalabas sila na parang entitled sila. Kapag senador ka, hindi ka... pero yung mga nangyayari, kasi di ba may valid ICC warrant na para kay Senator Bato. So ang ano doon, bakit nila... nagawa sila na ay dapat di ba parang yung NBI at saka si Senator Trillanes gusto nilang i-inquest kasi bakit nila ginagawa yon. Pero yun nga, yung bakit parang kulang sila sa memorya. Kasi di ba si Senator De Lima, si Senator Trillanes, nung nakasuhan sila, talaga namang doon sa Senado, di ba? Hindi nila sinuko yung senador doon sa doon sa pag-arrest kasi naniniwala sila na yung rule of law should be parang promoted. Bakit gusto nila ang protective custody doon sa senador na gustong arestuhin? At yun nga, protective custody of the Senate, di ba accountable sila kung makatakas o mawala yung nandoon sa protective custody nila. Yung week na ito, nung inaresto si Senator Jinggoy, although sabi ni Senator Jinggoy, talagang sumuko siya. At di ba nung last time, nag-post siya ng bail, pero itong akusasyon sa kanya ay non-bailable, di ba? Parang si Senator Jinggoy ay sumusuko doon sa rule of law. Bakit ang minorya, ang majority at ang Senate President APC ay parang iba yung pagtingin doon sa mga nangyayari. Kahit sila equal branch of the government, may kapangyarihan ba yung Pangulo na makialam para masaayos ang nangyaring gulo po sa Senado? Meron tayong strong president. Talagang pwede ang presidente ay makialam, no? Kaya lang doon sa sitwasyon ngayon, complicated ang political situation. Di ba talagang binabanatan nila ang presidente? At yung majority ngayon ay talagang maraming banat sa presidente. So parang mahirap na ang presidente ay makialam sa ngayon. Parang 'di ba gusto na lang niya let the events unfold and parang fix itself. 'Di ba parang ganoon ang parang gusto ni President Bongbong. Pero nga in normal times at meron tayong respeto sa mga institusyon, meron tayong respeto sa rule of law, siguro pwedeng makialam ang presidente. Sa inyo pong palagay, makatarungan ba na payagang bumoto o makilahok sa sesyon ng ilang senador via online o video conference, lalo na sa mga talagang crucial na kailangang pagbotohan?
meron tayong nung COVID, meron tayong flexible arrangements. Kaya lang nag-issue ang civil service na dapat ang gobyerno kasi ay face to face. Kasi ang doon kapag meron pangangailangan yung mga tao kaysa Senado siya, sa executive or sa judiciary, magpupunta sila sa computer. So asan na ang gobyerno? Nasa computer ba? So ang dito, sa aking palagay, dahil may rules naman ang Senado, may sarili silang rules, di ba? At hindi naman nila parang inallow in the past Okay. magkaroon ng video conferencing. Okay. May karagdagang tanong po, si Connie. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Ano ho yung nakikita ninyong direksyon ng Senado, gayong may iba pang mga senador na nahaharap din po sa kaso? Ang nga doon, siguro yung majority magiging minority in the long run or in the short run. No? Kasi talaga naman, yung nag-coup noong May 11, marami talagang may kaso na nakakaharap. Ang sabi nga nila, bakit sila parang sinisingle out? No? Pero tignan natin na itong mga ito ay nasa proseso pa last year. So hindi sinisingle out. It is just the process of the either the judiciary parang ito na yung output ng judicial process, di ba? Kaya ang doon, baka yung majority ay maging minority kasi magkukulang na sila in number. Okay, speaking of numbers, sa impeachment po ay kailangan makapag-boto po ang 16 na mga senador para po sabihin na natin na may ma-impeach po Pero kapag hindi ho na nakarating sa plenaryo po yung mga senador, kung sakasakali, ay automatic din daw na sinasabi nga nila na acquitted o hindi ho magkakaroon ng impeached na Vice President. Yun po ang sabi nila. Ano ho ba ang talagang nakikita nyo dyan? Siguro kasi parang mate-technical na naman ba. So siguro we recourse yung ating problema sa Supreme Court. Kasi parang may constitutionality question dyan kasi yung constitutional mandate of the Senate as the impeachment court is at risk or is challenged. Doon, maaaring mangyari yon na konti na lang yung nandoon sa impeachment court. Diba? Hindi na sila 24, hindi na sila 23, hindi na sila 22, wala na yon. No? And then the numbers na 13, 16, and 9, baka hindi na siya maano. So ang doon, if there is technicality, siguro pumunta tayo sa Supreme Court para maayos yung problema. I see. At kapag po na-aresto ang isang senador, automatic na bang hindi rin talaga dapat sila sumusweldo? Kasi napangunahan na po kahapon ni Senator Jinggoy na hindi niya nakukunin ang kanyang sweldo. And of course, na-question naman yung kay Senator Bato, bakit pa rin siya sumusweldo even after na hindi nga ho siya nagpapakita sa Senado? Ang Senado kasi may sariling rules, di ba? Pero yun nga, ang dapat sana, kung hindi nga nagtatrabaho, walang sweldo. Pero iba kasi yung sitwasyon nila di ba? Parang ang nila, nagtatrabaho naman kami kahit wala kami doon sa sa Senado. Pero yun nga, kung titignan natin, doon sa ibang branches of government, kapag hindi ka pumapasok at walang productivity, wala kang sweldo, di ba? So tingnan natin kung paano ang Senate rules, Committee on Rules, ay tingnan at mag-decide doon sa ganoong sitwasyon. Marami pong salamat sa inyong oras na ibinahagi sa amin sa Balitang Hali, ma'am. Thank you. Okay, salamat din. Yan po naman si UP NCPAG Professor Emeritus Maria Fe Villamejor Mendoza. May deadlock po ngayon sa Senado dahil sa sunod-sunod na pangyayari roon mula noong Mayo hanggang kahapon. As of June 1, 2026, sa 13 miyembro ng majority bloc, 11 na lang ang mga makaka-attend sa mga sesyon sa plenaryo. Sila ay sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senadora Loren Legarda, Senadora Pia Cayetano, Senadora Amy Marcos, Senadora Dante Marcoleta, Senador Joel Villanueva, Senador Chis Escudero, magkapatid na sina Senadora Camille at Senador Mark Villar, Senador Robin Padilla at Senador Bongo. Parehong bilang yan sa 11 miyembro ng minority bloc.
Sila ay sina Minority Leader Senator Tito Soto, Senador Panfilo Lacson, Senadora Risa Ontiveros, Senador Sherwin Gatchalian, Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino, magkapatid na sina Senador Erwin at Rafi Tulfo, Senador Lito Lapid, Senador Mig Subiri at Senador JV Ejercito. Bahagi pa rin naman ng majority block si Senador Bato de la Rosa pero nagtatago dahil sa arrest warrant ng International Criminal Court para sa kasong Crimes Against Humanity at si Senador Jingo Estrada na nakakulong sa New Quezon City Jail dahil sa kasong plunder. Ipinasupina ng National Bureau of Investigation ang 4 na tao na nakasama umano ni Senador Bato de la Rosa bago siya umalis sa Senado noong May 14. Kabilang po dyan si Suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at Pasay Police Chief Colonel Joselito De Sesto. Ipinasupina rin ang isang staff ni Senador De La Rosa at ang tiyuhin ni Senador Robin Padilla na nag-convoy umano sa sinakyan ni De La Rosa nang siya'y umalis ng Senado. Inaasahang haharap sila sa NBI ngayong linggo. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., patuloy ang paghahanap kay De La Rosa sa mga kilalang tirahan, pinupuntahan at mga posibleng koneksyon niya. May mga lead na raw ang CIDG kung nasaan si De La Rosa pero hindi maaring isa publiko. Ukol naman sa insidente ng barilan sa loob ng Senado, kumpleto na ang lahat ng forensic examinations ayon sa PNP. Kabilang daw dyan ang ballistic examination, firearms identification, bullet trajectory analysis, gunpowder residue test at paraffin test. Nakakolekta raw ang mga investigador ng 36 na cartridges sa ikalawang palapag ng gusali, 3 sa veranda at iba pang ebidensya sa Kalayaan Garden. 8 baril din ang isinailalim sa cross-matching examination. Nag-uwi ng 2 silver medals ang Pinoy jet ski racer na si Anton Ignacio mula sa Waterjet Pro Tour, Thailand. Nagmula ang kanyang medalya sa kategoryang Expert Runabout 1100 Superstock at sa Pro-Am Runabout 1100 Open. Naka-score si Ignacio ng 149 points sa parehong event. Kapwa Thai riders ang nakakuha ng gold sa mga nasabing event. Congratulations, Anton! 6 na araw bago ang balik-eskwela, ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang Kapitbahayan Elementary School sa Navotas bilang bahagi ng Brigada Eskwela 2026 ng Department of Education. Inikot po ng Pangulo ang mga classroom at mga gusali para tiyaking ligtas ang pagbubukas ng klase sa Lunes. Nakibahagi rin ng Pangulo sa pagpipintura sa classroom. Nagkaroon ng pagkakataon ng Pangulo na makasalamuha ang ilang estudyante sa Tara Basa Session kung saan ang Pangulo mismo ang nagbasa ng kwento. Kasama sa pag-iikot si DepEd Secretary Sonny Angara. Nagtungo naman si Vice President Sara Duterte sa Diosdado P. Macapagal Elementary School sa Quezon City para makibahagi sa Brigada Eskwela. Ininspeksyon din ng bise ang ilang classroom at mga gusali roon. Lumahok rin sa paglilinis ng mga classroom at pagsasaayos ng mga gamit ang mga tauhan ng Office of the Vice President. Nagtungo rin si Angara kahapon sa kick-off ng Brigada Eskwela sa Kabadbaran National High School sa Agusan del Norte. Nasa kick-off naman ng Brigada Eskwela sa Quezon City, si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kahit maulan ang panahon, tuloy pa rin ang mga guro at magulang sa paglilinis ng mga classroom sa Samal, Bataan. Nakiisa rin po sa Brigada Eskwela ang ilang grupo sa paglilinis ng mga classroom at paaralan sa Kasiguran, Aurora. Kasalukuyang tinatapos ng Meralco ang clearing operation sa Obando, Bulacan matapos matumba ang 9 na poste ng kuryente roon. Ayon kay Meralco Vice President at Head of Corporate Communications Joe Zaldariaga, ito'y para tuluyang maibalik sa normal ang daloy ng trapiko sa lugar. Pasado 1:00 ng madaling araw kanina nang maibalik ang supply ng kuryente sa mahigit 300 nilang customer sa Barangay Tawiran. Bumagsak ang mga poste ng kuryente kahapon sa kasagsagan ng malakas na hangin at ulan, dulot ng masamang panahon. Ready nang magpakitang gilas ang 2014 Clashers sa kauna-unahang edisyon ng The Clash Teens.
Sa webisodes ng Behind the Clash, ipinakilala in 3 batches ang official teen clashers. May patis rin sa moments ng ilang clashers nang malamang pasok sila sa kompetisyon. Excited na ang returning Clash Masters na sina Julian San Jose at Raver Cruz na makilala ang teen clashers at makita ang kanilang talento. Maging ang The Clash Teens panel sa pangunguna ni Asia's romantic balladeer Christian Bautista, star of the New Gen Jillian Ward at BGYO member at former clasher na si JL Torreliza. Abangan sila sa The Clash Teens this coming Sunday, 7:15 p.m. sa GMA. Itinanggi ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro na may nangyaring trial o pagliliti sa kanilang pagdinig sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Tugon niya po yan sa sagot ng bise sa articles of impeachment laban sa kanya. Ang susunod na hakbang ng House Prosecution Team sa ulat on the spot ni Jonathan Andal. Jonathan? Connie, magmi-meeting ngayong araw yung 11 House prosecutors para desisyonan kung sasagot pa ba sila o hindi na doon sa ipinasang sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment sa Senado kahapon. Ang sabi po kasi ni lead prosecutor, Congresswoman Jervil Luistro, hindi naman direktang sinagot ni Duterte ang mga aligasyon sa kanya, kundi rehash o inulit lang ang mga punto noon tungkol sa teknikalidad ng impeachment process. Wala rin nga raw ipinasang ebidensya ang depensa para kontrahin ang mga aligasyon sa articles of impeachment. Sabi pa ni Luistro, hindi tama ang hinihiling ni Duterte na ibasura ng Senado ang impeachment dahil wala namang ganitong opsyon sa Senate Rules on Impeachment. Itinanggi naman ni Luistro ang sinabi ng depensa na nag-trial sila noon sa komite. Clarificatory hearing lang daw ang ginawa nila para matukoy kung meron o walang probable cause sa reklamo. Sinabi lang daw niya noon ang salitang mini-trial para ikumpara ang proseso ng Senado at Kamara. Pinuna rin kahapon ng depensa ang pagpasok ng mga bagong ebidensya sa hearing na wala naman sa original na complaint. Sagot ni Luistro, pwede yon sa ilalim ng House Rules, ngunit hindi para palakasin ang reklamo, kundi para malaman kung may basihan nga ba ang impeachment. Merong hanggang June 8 ang prosekusyon para sumagot sa impeachment court. Kung hindi sila magpapasa ng sagot, mapabibilis ng kaunti ang proseso sa punta sa pre-trial. Connie, sa mga oras na ito, may nagaganap dito ngayon na impeachment forum sa loob po yan ng Batasang Pambansa. Ang audience ay mga kabataan, mga estudyante, ang mga nagsasalita po ay ang House Prosecutor sa pangunguna ni Lead Prosecutor Jervil Luistro. Yan muna ang latest mula rito sa Batasang Pambansa. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. Yan ang may init na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampe. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.